Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages ninyo. We have protection. Ayan. So, this is a reminder para sa iyo, Cancer, no? Na maybe you need to protect yourself or reminder ito sa inyo na you are divinely protected. Kaya wala kang dapat na pag-alala, wala kang dapat na ikatakot, wala kang dapat na concern na maramdaman kasi you are protected by the divine. Okay? So, we also have truth. Ayan. So, maaari ng iba sa inyo dito is going to receive a mind-blowing truth. Baka you're going to receive an information dito na pwedeng makawindang sa'yo, no? Baka ikaw ay mawiwindang, no, sa impormasyon na po pwedeng dadating, no, sa ngayon sa buhay mo. Kaya, it's up to you to, um, to navigate this situation, 'di ba? Kung paano mo 'to i-handle na katotohanan ito or whatever. All right? But yes, there could be some information coming your way na po pwedeng hindi mo mapaniwalaan na, oh, talaga ba? 'Di ba? Yung parang you will be caught by surprise, yung gano'n, na hindi mo sukat akalain, yung gano'n. So, this is transformation, no? May magbabago, merong malaking pagbabago, and this could be a beautiful change, coming your way. Napaka-vibrant ng vibe ng card, napakaganda tignan. So, this could be a beautiful transformation that might happen sa buhay mo around this time. So, it could be in any area of life, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. Kung saan mang area of life ito, this is like, a beautiful change, no, sa buhay mo. So, we have wonders. Ayan. So, there could be magical moments dito na pwedeng mangyari. There are wondrous events that is going to come up dito, no? Merong mangyayaring maganda, merong mangyayaring exciting sa buhay mo. This is wondrous events na pwedeng mag-unfold sa buhay mo at this time. Kaya, good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ni Cancer. So, we have surrender the idea you can fix someone. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Ayan. So, totoo kasi hindi naman natin talaga pwedeng baguhin yung ibang tao. 'Di ba? Hindi pwedeng maging tapered, no, yung pag-uugali, yung pagkatao ng isang tao sa kagustuhan natin, hindi ba? Kasi meron tayong kanya-kanyang pagkatao at hindi natin yan mababago just because we want to change them. 'Di ba? Kailangan voluntaryo nilang baguhin ang sarili nila. Kung ayaw nilang baguhin ang sarili nila, 'di ba? O pwede mong subukan pero habang nandiyan lang, habang nakikita mo lang, pwedeng gawin niya yon. But you are like, parang, in a way, parang matutorture din natin yung tao. 'Di ba? Na napipilitan lang siyang baguhin ang kanyang ways, baguhin ang kanyang pagkatao para ma-please tayo. 'Di ba? Pero pag wala ka, pag talikod mo, 'di ba? Babalik at babalik 'yan sa dati niyang pagkatao because yun siya eh. At saka hindi niya kagustuhan, no, ang pagbabago sa sarili niya. Kaya babalik at babalik pa rin yan sa kanyang tunay na pagkatao. Maaari lang, no, na maalala niya uli, pagkasama ka niya uli, pwedeng mag-adjust uli siya. Pero pag wala ka na naman, pag talikod mo, back to normal na naman siya. 'Di ba? Kaya, just surrender the idea that you can fix someone because hindi talaga mangyayari yun, no? I don't know kung talagang mapapanindigan ng isang tao na baguhin ang sarili niya kahit hindi niya kagustuhan, 'di ba? Pero, yeah,
babalik at babalik yan sa dati. Kasi hindi, lalo-lalo na kung hindi niya talaga kagustuhan ang pagbabagong nangyayari sa buhay niya. 'Di ba? Pero kapag kagustuhan ng tao na baguhin ang sarili niya, sabihan mo man or hindi, babaguhin niya yon because susundin niya yung will niya, no? Yung willpower niya. So, yun. So, tignan natin kung ano pa. We have surrender your addictions. Whether you're addicted to substances, food, people, sex, or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. Okay? Kasi baka may mga ang iba siguro sa inyo dito cancer, maaring super attached kayo to something, no? Yung addiction, yung sobrang attachment naman ito, yung unhealthy attachment na to something or to someone, diba? So, maaari din ang iba sa inyo dito, baka nagdadalawang isip na kayo, 'di ba? Sa kung ano man itong addiction na 'to na kinabibilangan ng iba sa inyo rito, maaaring napapag-isip mo na, nare-realize mo na yung epekto nito sa'yo. Let's say for example, you are addicted to shopping, 'di ba? Maaari 'no, na paminsan-minsan sumasagi na sa isip mo na kung nakokontrol mo lang sana, 'di ba, yung pagsho-shopping, 'di ba? Kung nakokontrol mo lang sana yung impulsive buying na meron kang, alam mo yun, yung nasa sistema mo, 'di ba? Eh di sana baka naiisip mo na sana marami na akong pera, sana mayaman na ako ngayon, sana, 'di ba? So maraming what if siguro ngayon ang pumapasok sa isip ng iba sa inyong cancer na related diyan sa kung ano man ang um, something 'no na ang tawag dito, kinahuhumalingan 'no ng iba sa inyo. But yes, maybe this could be something 'no na puwedeng mapag-isipan ninyo talagang mabuti, 'no. But remember, Cancer, this is not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. Kung hindi ito sumasakto sa inyo, ang specific message na 'to, leave it, let it fly. Kasi ibig sabihin nito, hindi yan para sa'yo. Okay? But kung nagre-resonate ito sa inyo, then this is the time na siguro pag-isip-isipan nyo na. 'Di ba? Because maaring this is becoming unhealthy na, no? Para sa inyo. So what else? We have surrender to trust. Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinions about what to do. Okay? Take action and be confident that you have chosen the right path. Okay? Magtiwala ka sa sarili mo. Because, unang-una, your soul knows what is best for you. 'Di ba? Alam ng sarili mo. Alam mo kung ano makakabuti para sa inyo. Kaya, yung mga decisions, 'di ba? Lalo-lalo na kung meron kayong mga important decision na ginagawa or kailangan gawin. Magtiwala ka sa sarili mo. You have your own wisdom. You have your own judgment. You have your own um, discernment, 'di ba? So gamitin mo 'yon. At 'wag mong hayaan na sundin mo yung sinasabi ng iba. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Ikaw yung mas nakakaalam. Kung merong mga advices na ginagawa or binibigay sa iyo ang ibang tao, yeah, listen to them. Pero that doesn't necessarily mean na susundin mo yung kagustuhan nila. Kasi ikaw yung mas nakakaalam kung ano ang mas makakabuti para sa'yo. 'Di ba? So, trust yourself, trust your decisions, trust your own judgment. Kasi in the first place, buhay mo yan, sarili mo yan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.